Mary Jane Veloso na nasa Datro sa Indonesia, makakauwi na. Inanunsyo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules na makakauwi na si Mary Jane Veloso na ilang taon nang nakakulong at hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa pagdala ng illegal na droga sa naturang bansa noong 2010. Uy, 14 years. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na nakabuo na ng kasunduan ang Pilipinas at Indonesia para payagang makauwi sa Pilipinas si Veloso. Arrested in 2010 on drug trafficking charges and sentenced to death, Mary Jane case has been a long and difficult journey, sabi ni Marcos. After over a decade of diplomacy and consultation with the Indonesian government, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines. Patuloy niya. Pinasasalamatan ni Marcos sa Indonesian President Prabowo Subianto ang mga Indonesian government sa kanilang kabutihang loob at pagpapamalas ng dalawang bansa ng pagtutulungan sa usapin ng hustisya at pagmamalasakit. Mary Jane's story resonates with many, a mother trapped by the grip of poverty who made one desperate choice that altered the course of her life. While she has held accountable under Indonesian law, she remains a victim of her circumstances, ayon kay Marcos. Thank you, Indonesian. We look forward to welcoming Mary Jane home. Dagdag pa ni BBM. Nitong nakaraang linggo, inihayag ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction, Kumhan, IMIPAS ng Indonesia na ikinukonsidera ang transfer of prisoner or prisoner transfer sa dayuhang bilanggo kasama si Veloso na bahagi ng kanilang constructive diplomacy. Bagaman walang nabubuong kasulatan, umaasa ang Department of Foreign Affairs or DFA na makakauwi si Veloso ngayong Pasko. Although hindi pa ito na finalize, ipagdasal natin na matapos na ito na sana by Christmas makauwi na si Mary Jane Veloso. We pray that it will be totally a success at hindi ito madili pa para umabot sana. Wala akong pangako pero sana umabot by Christmas. Pahayag ng DFA Undersecretary Eduardo De Vigas sa Radyo Pilipinas. Sana, pero medyo malaya, akala ko makakauwi na yung Sabado. Sa panayam naman ng mga mamamahayag sa palasyo, sinabi ni De Viga na if you mean may written agreement, wala pa yung sagot, pero sila mismo ang pumunta na atin to talk about this. We were extremely confident it will happen. Akala ko, so I hope makalabas siya ng December daw, wala pa Pasko. Sana. Naaresto si Veloso sa paliparan ng Yogyakarta noong 2010 na may dalang 2.6 kilos ng heroin at hinatulan ng parusang kamatayan. Ay Diyos ko, 2.6 kilos na heroin. Iginiit ni Veloso na inosente siya at biktima ng human trafficking. Noong 2015, ipinagpaliban na noong Indonesian President
Joko Widodo ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kay Veloso nang mahuli sa Pilipinas ang mga nag-recruit kay Veloso na sinasabing nasa likod ng pagdadala ng illegal na droga sa Indonesia. Noong 2020, hinatulan ng korte ng Nueva Ecija na guilty sa kasong illegal recruitment ang mga bumiktima kay Veloso na sina Julius Lacanilao at Cristina Serio. Nakabinbin naman ng desisyon sa kasong human trafficking. Pag human trafficking talaga, malabo na yan. Nitong nakaraang Enero, sumulat ang pamilya ni Veloso kina Marcos at Jokowi para iapila ang kapatawaran para kay Mary Jane. So, sana, akala ko makakauwi na pero mag-wait pa pala. Pero at least may magandang balita kay Mary Jane Veloso. Sana makauwi na siya na wala pang Pasko. Kasama ng iba pa daw mga bilanggong Pilipino din na nandun sa Indonesia. So, anong masasabi nyo dito? Mahirap talaga pag involved sa drugs. Yan talaga ang hatulan ka talaga ng kamatayan yan. Kahit sinabi mo pang may nagpadala sa'yo, pero hindi yan rason. Hindi yan valid reason kasi nahuli yung drugs sa iyo. It means ginusto mo. So, yun lang mga Marites. Sana nagustuhan nyo ang ating update. Hindi to kwentong OFW to na i-share ko sa inyo dahil trending. Magbasa tayo ng mga komento ng mga netizen. At least madadalaw at makikita nilang buhay. Ang pag-asa na lang niya ay executive clemency ng Pangulo. Depende pa yan kung papaano siya sa kulungan. Because of the intervention of the mother. #me. Husga kayo ng husga. Inuunahan nyo kasi si BBM di naman kayo presidente. Paulit-ulit lang ang balita na to. Duterte Legacy DDS comment. Pasalamat kasi nandito siya sa Pinas at ligtas na siya sa kamatayan kaysa nasa ibang bansa. Tama, kaysa mamatay ka doon sa Indonesia. Naku, balik bansang kulungan din pala. Okay lang yan kasi din niya kasi yan consequences. Kumbaga nahulihan siya, yun naman talaga yung batas. Ito ang totoong gold, yung makakauwi ka ng buhay sa iyong bansang sinilangan. Amen. Glory to God. Grabe ang tagal. Thanks God. Si Digong ang naglakad niya noon pa. Yan pa ang kakaiba ng Pinas sa ibang bansa. Pag ibang lahi ang nagkakaso dito, pauwiin lang ng kanilang bansa. Pag Pilipino ang nagkakaso sa ibang bansa, kawawa ang Pinoy. Hindi pa ba sapat 14 na taon na pagkakakulong? Tsaka asan yung recruiter na sinasabing nanloko kay Mary Jane? Nakulong na yung recruiter. 2 recruiter. Nakulong rin ba yun? Kawawa ang talaga mga Pilipino pag ganyang lagi sistema. Maganda pakinggan na makauwi sa Pinas pero nakabingi naman tanggapin the justice sa Pilipinas ay hindi minsan parehas. Pag-asa na lang pardon yan ng mahal na Pangulo. Dapat yan wag ikulong. Grabe na nga ang paghihirap niya sa Indonesian, pero pag ibang lahi ang nagkasala dito sa Pinas, pinapauwi sa bansa nila. Bukas ibalita naman ulit yan. God is good. Bakit sa kulungan? Di ba sabi nyo na pagbintangan lang, bakit ninyo hindi na lang palayain ang mga drug lord ng nakalabas? Mga drug lord nga nakalabas na siya
sa lahat ng drug lords na sa labas na yung pinakulong ni Duterte. Pasalamat ka BBM, sana all. Kulungan pa rin, haha, iba pa rin sa Duterte, walang kulong pag uwi buhay kaagad. Makakauwi nga pero preso pa rin. Nakakatawa ang tulong ni Bebe Ebnio. Nakakatawa ang tulong ni Bebe Ebnio. Hindi nakikipag-usap si PRRD yan sa Indonesia kasi drug courier yan. May drug on war si PRRD. Tapos iligtas niya yung drug courier. Siya nga ba pwede ba? Kasi source of happiness niya yan. So all nag-ano naman to, walang alam. Galit sa Drogo noon kay YT. Ipit na kulong, ipagmamalaki nyo pa. Ay Diyos ko, ganun talaga. Accept natin ang consequences kasi hirap kasi pag human trafficking, drug trafficking ba yan. So yun lang ang aking sa inyo. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Caridad Official TV. Hanggang sa muli and thank you so much.